Luka Doncic sumabog sa kanyang pagbabalik sa Memphis. At Golden State Warriors versus Indiana Pacers, game preview and key players. Nagbalik si Luka Doncic na may kasamang pambihirang performance matapos ang 3 larong pamamahinga nang kumamada siya ng 44 points, 12 rebounds at 6 assists upang tulungan ang Los Angeles Lakers na talunin ang Memphis Grizzlies ngayong araw sa pagbubukas ng NBA Cup para sa dalawang team. Muling ipinakita niya ang kanyang husay bilang isa sa pinakamapanganib na player ng liga sa kabila ng ilang araw na pahinga dahil sa sugat sa kaliwang daliri at pasa sa ibabang bahagi ng kaliwang binti. Sa kanyang pagbabalik, agad niyang pinangunahan ang Lakers sa opensa, lalo na sa mga crucial na minuto ng fourth quarter kung saan tuluyang naitay at nakuha nila ang kalamangan. Nag-ambag din si Austin Reeves ng 21 points habang nagdagdag si Jake LaRavia ng 13 points upang tuluyang makumpleto ng Lakers ang panalo. Ang laban ay nagmarka rin ng ika-11 consecutive game ni Doncic na gumawa ng hindi bababa sa 25 points laban sa Grizzlies, patunay ng kanyang pagiging kryptonite ng team mula Memphis. Para naman sa Grizzlies, Jock Landale at Jalen Wells ang nanguna na may tig 16 points habang nagtapos si Jaren Jackson Jr. na may 15 points. Subalit, nahirapan si Ja Morant na nalimitahan sa 8 points lamang matapos mag-shoot ng 3 of 14 mula sa field, bagamat nakapagtala siya ng 7 assists. Patuloy na naglaro ang Lakers nang wala si LeBron James na nagpapagaling pa sa kanang sciatica. Gayunpaman, ang pagbabalik ni Luka ay nagbigay ng bagong sigla sa team at nang paalala kung bakit isa siya sa mga pinakakatakutang scorer sa NBA ngayon. Sa susunod na laban ng Lakers, susubukan nilang ipagpatuloy ang momentum habang sisikapin naman ng Grizzlies na makabawi at mahanap muli ang kanilang ritmo sa gitna ng mabigat na kompetisyon sa NBA Cup. Sa kabilang banda, sa papalapit na laban sa pagitan ng Golden State Warriors at Indiana Pacers ngayong November 2, 2025, marami na naman ang sabik dahil parehong team ay may kani-kaniyang kwento, hamon at dahilan para magpakitang gilas. Ang Warriors ay patuloy na nagpapakita ng kanilang championship mentality sa simula ng season, habang ang Pacers naman ay pilit bumabangon sa gitna ng sunod-sunod na injuries na tumama sa kanilang mga pangunahing players. Sa kasalukuyan, hawak ng Golden State ang record na 4-2 at mukhang nakahanap na sila ng magandang rhythm matapos ang ilang panalo sa nakaraang linggo. Si Stephen Curry, ang walang kupas na leader ng team, ay muling nagpapakita ng kanyang husay bilang isa sa pinakamahusay na shooter sa kasaysayan ng NBA. Sa kanilang huling laro, umiskor siya ng 27 points at patuloy na nagiging inspirasyon para sa mga batang player ng team tulad nina Jonathan Kuminga at Moses Moody. Ang exciting sa Warriors ngayon ay hindi lang si Curry. Si Jonathan Kuminga ay tila umuusbong na bilang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang rotation. Sa nakaraang laro, nagtala siya ng 24 points at 8 rebounds na nagpapakita ng kanyang athleticism at kumpiyansa sa ilalim ng sistema ni Coach Steve Kerr. Dagdag pa rito, ang bagong miyembro na si Jimmy Butler ay nagsisimula na ring makahanap ng kanyang lugar sa team, nagbibigay ng veteran presence at karagdagang depensa, ngunit hindi lahat ay madali para sa Warriors. May mga pagkakataon na nagiging problema nila ang turnovers at consistency sa depensa. Sa huling dalawang laro, nagkaroon sila ng mga sandaling tila nawawala ang focus, lalo na sa second half. Kaya isa ito sa mga bagay na dapat nilang ayusin laban sa Pacers, isang team na kahit may maraming injury ay may kakayahang magulat ng kalaban kapag hindi pinansin. Sa kabilang banda, ang Indiana Pacers ay dumaraan sa isang mabigat na yugto ng kanilang season. Sa ngayon, wala pa silang panalo at hawak nila ang record na 0-5. Malaking dahilan nito ang kawalan ng kanilang star guard na si Tyrese Haliburton na out sa buong season dahil sa Achilles injury. Siya sana ang pangunahing playmaker ng team, kaya malaking dagok ito sa kanilang offensive system. Bukod kay Haliburton, wala rin si Obi Toppin na kailangang sumailalim sa operasyon sa paa at hindi makakabalik hanggang Pebrero. Dahil dito, si Pascal Siakam ang inaasahang magdadala ng bandila ng Pacers. Siya ngayon ang sentro ng opensa at halos lahat ng play ay dumadaan sa kanya. Kahit mahirap ang sitwasyon, patuloy siyang lumalaban at nagpapakita ng leadership sa loob ng court. Malaking hamon para sa kanya ang depensa ng Warriors, lalo na kung magiging agresibo sina Draymond Green at Jimmy Butler sa pagbantay sa kanya. Sa panig ng Indiana, marami ring batang players ang binibigyan ng pagkakataong maglaro dahil sa dami ng injuries. Isa na rito si Benedict Mathurin na nagsisikap magpakita ng consistency sa scoring at si Andrew Nembhard na kahit limitado ang minutes ay may kakayahang magbigay ng spark sa bench.
Ang tanong ngayon ay kung kakayanin ba nila na makasabay sa tempo ng Warriors na kilala sa mabilis na ball movement at mataas na shooting percentage mula sa labas. Ang exciting na bahagi ng laban na ito ay makikita sa matchup ng opensa ng Warriors laban sa depensa ng Pacers. Ang Golden State ay kilala sa kanilang 3-point shooting at ball spacing, habang ang Pacers naman ay sinusubukang maglaro ng mas pisikal na depensa kahit kulang sa puwersa. Magiging mahalaga kung paano tatargetin ni Curry ang butas sa depensa ng Pacers at kung paano siya tutulungan ni na Brandon Podziemski at Kuminga para mapanatili ang pressure sa perimeter. Isa rin sa dapat abangan ay kung paano mag-a-adjust si Coach Steve Kerr sa rotation. Sa nakaraang mga laro, unti-unti niyang binibigyan ng mas mahabang playing time ang mga batang players tulad ni na Podziemski at Trayce Jackson-Davis. Posibleng sa laban kontra Pacers, mas lalo niyang subukan ang kanilang chemistry lalo na kung makakuha sila ng malaking lamang. Ito ay magiging mahalagang pagkakataon para masubukan ang depth ng roster ng Warriors. Samantala, ang Pacers naman ay nasa sitwasyong parang nothing to lose dahil kulang sila sa star power. Posibleng gamitin nila ang laban na ito bilang pagkakataon para masubukan ang bagong rotation at mahasa ang kanilang bench players. Madalas, ang mga ganitong sitwasyon ang nagbubunga ng sorpresa, isang underdog team na biglang nagkakaroon ng energy at nagiging agresibo sa simula ng laro. Kaya dapat handa ang Warriors sa ganitong uri ng laban dahil kapag naging kampante sila, pwedeng maging delikado ang sitwasyon. Isa pa sa mga dapat abangan ay ang magiging tempo ng laro. Ang Warriors ay mahilig sa mabilis na transition plays habang ang Pacers ay kailangang pabagalin ang laro kung gusto nilang makasabay. Ang team na makakapagdikta ng ritmo ang may malaking tsansang manalo. Kung magiging kontrolado nila ang pacing at maiiwasan nila ang turnovers, malaki ang posibilidad na madali nilang makuha ang panalo. Ngunit sa basketball, walang kasiguruhan. Ang crowd ng Indiana sa Gainbridge Fieldhouse ay kilalang maingay at supportive, kaya't maaari itong maging inspirasyon para sa Pacers na makipagsabayan kahit kulang ang lineup. Kung mag-init si Siakam o makakuha sila ng momentum sa depensa, maaaring maging close game ito sa dulo. Sa kabuuan, ang laban ng Golden State at Indiana ay parang pagsubok ng katatagan para sa magkabilang panig. Para sa Warriors, ito ay pagkakataon para ipakita ang consistency at maturity bilang contender. Para sa Pacers, ito naman ay pagkakataon para ipakita ang puso at determinasyon sa kabila ng adversity. Ang pinaka-exciting na bahagi na dapat abangan ng mga fans ay kung paano magpapatuloy ang shooting clinic ni Stephen Curry, kung magpapatunay si Jonathan Kuminga na kaya niyang maging second option, at kung paano tatapatan ni Pascal Siakam ang pressure ng pagiging pangunahing scorer ng Pacers. Sa huli, maaaring ang Warriors ang mas paboritong manalo sa papel, pero hindi dapat baliwalain ang laban ng isang team na may determinasyong patunayan na kaya nilang lumaban kahit kulang. Ang ganitong mga laro ang madalas nagiging inspirasyon ng mga fans, ang pagkikita ng isang powerhouse team laban sa isang team na may pusong mandirigma.